May isa na publiko na namang bahagi ng tinaguriang Cabral Files, mga dokumentong iniwan umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong nilalaman nitong mga bagong dokumento? Yes, Jiggy, ito nga raw yung summary kung saang mga distrito napunta yung 3.5 trillion pesos na budget ng DPWH mula nga po 2023 hanggang 2026. Inilabas nga yan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, ibinigay ng DPWH sa kanya itong files na ito at pinayagan daw yan ni Secretary Vince Dizon. Sa isang virtual press conference nga kanina, nanindigan si Leviste na totoo po daw itong mga dokumentong ito. Paglilinaw pa niya ay walang irregularidad o irregular sa mga inilabas niyang datos. Pero ang dapat daw imbestigahan ay yung prioritization kung magkano nga ba yung halagang inilalaan para sa mga infrastructure projects sa kada distrito. Kapansin-pansin daw kasi, Jiggy, na may mga maliliit na distrito pero malalaki yung nakukuhang infra projects, habang may malalaking distrito naman na maliliit yung alokasyon. Kailangan din daw suriin kung may relasyon ang proponents ng mga proyekto sa mga contractor na ginawaran nga ng kontrata. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Leviste. Ang budget allocation ay hindi based on discretion, kung hindi based on an equation like land area population. Tulad po ng ating national tax allotment. Dahil pag may discretion, ang aking pananaw ay yan ang nag-give rise sa bentahan ng budget, na yun naman din po ay napatunayan. Jiggy, may isa pang pasabog itong si Leviste doon sa press conference kanina. Isang mataas daw na opisyal ng DPWH yung tumawag sa kanya noong October at tinangka nga raw siyang suhulan. Nangyari raw yan sa gitna nga ng press con niya noong sa Kamara, na tungkol nga po yan doon sa appointee ni DPWH Secretary Vince Dizon na konektado umano sa mga contractor. Inalok daw si Leviste ng opisyal na ito ng dagdag na pondo para sa mga classroom sa kanyang distrito sa Batangas. At ang kapalit nito ay ang kanyang pananahimik. Pero hindi raw pumayag ang kongresista. Pero ang ending, nadagdagan namin pa rin pala yung alokasyon niya na napunta nga doon sa distrito niya para sa classrooms. Aabot daw, Jiggy, ang halaga nito sa 2.5 billion pesos. Jiggy. At Marian, tila nga ba matagal nang hawak ni Leviste itong mga files? Bakit ngayon lang niya ito inilabas? Yes, Jiggy, yan nga rin yung tanong natin. At kanina naging emotional si Leviste nang sagutin yung tanong na yan. Paliwanag niya, November pa raw nang pinakita niya yung mga dokumentong ito sa ICI at sa Ombudsman. Pero may nakwento rin siyang iniipit daw noon ang budget ng distrito niya noong October na may tumawag nga sa kanyang taga-DPWH. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. At kahapon ay hinamon nga ni Leviste ang palasyo na ipakumpirma sa DPWH ang Cabral Files. Ano naging reaksyon ng Malacanang dito? Gigit nga ng palasyo dahil si Leviste yung nagyabang sa Cabral Files na hawak niya siya rin daw dapat yung may responsibilidad na patunayang totoo itong mga dokumento. Bakit daw pinapasa ni Leviste yung tungkuling ito sa iba? Sabi pa nga ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nga nila alam kung yung mga dokumento ay dinoktor o pineke. Nanawagan naman ito si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na imbestigahan itong mga aligasyon na may kinalaman nga sa ilang opisyal ng gabinete doon sa budget proposals. Masyado raw maaga para bansagan ito ng Malacanang na hearsay o chismis lang. Tugon naman dyan ni Castro, yung Cabral Files, yung tinutukoy niyang chismis lang dahil hindi pa nga ito biniberipika ng DPWH. Huwag naman daw sana pagmukaing may pinagtatakpan ang palasyo sa flood control scandal. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center.